Tumigil ka, huwag mag-scroll. Oo, ikaw. Hinirang. Ang paghinto mo ngayon sa video na ito ay hindi aksidente. Ito ay isang banal na pagtatagpo. Naramdaman mo na ba na parang may isang salamin sa pagitan mo at ng mundo? Nakikita mo sila, naririnig mo sila, pero hindi ka kailanman tunay na makapasok. Ang pakiramdam na iyan hinirang ay hindi lang sa isip mo. Ramdam mo ito sa iyong katawan. Ito ang pagod sa iyong mga balikat na hindi nawawala kahit gaano ka pa magpahinga. Ito ang bigat sa iyong dibdib tuwing umaga na tila bapasan mo ang isang problemang hindi mo pa nakikilala. Ito ang panginginig ng iyong mga kamay kapag sinusubukan mong abutin ang isang bagay na para sa lahat, pero para sa iyo parang laging may pader na humaharang. Dahil sa bigat na iyan, bawat desisyon ay nagiging isang pakikibaka. Ang pagpili sa pagitan ng kaliwa o kanan, ng oo o hindi, ay parang pagpili sa pagitan ng 200 parehong madilim. Nagdududa ka sa iyong sariling boses, sa iyong sariling kutob, dahil sa sobrang dalas mong mag-isa sa iyong mga desisyon, natuto kang hindi magtiwala sa sarili mong kakayahan na pumili ng tama. Ang pag-aalinlangan ay naging iyong anino, at ang aninong iyan ay humahabol sa iyo hanggang sa loob ng iyong tahanan. Sa gitna ng mga tawanan, sa mga pagtitipon ng pamilya, may isang bahagi sa iyo na nananatiling nasa labas, isang tahimik na tagamasid. Mahal mo sila at marahil mahal ka rin nila, ngunit may isang hindi nakikitang agwat, isang lengguwahe na sila lang ang nakakaintindi. Pakiramdam mo ay isa kang bisita sa sarili mong buhay pampamilya, laging nasa bingit, hindi kailanman tunay na kabilang. Sa mga susunod na minuto, mauunawaan mo kung bakit ang mga relasyon, oportunidad at komunidad na tila para sa lahat ay hindi kailanman naging para sa iyo. Matutuklasan mo ang Hebreong salita na nagbibigay pangalan sa iyong karanasan, na magpapabago sa iyong pagtingin mula sa pagiging tinanggihan tungo sa pagiging itinangi. Makikilala mo ang 3 arketipo ng pagkakakilanlan sa loob mo na nagpapatunay na ang iyong pag-iisa ay isang lugar ng paglikha. Matatanggap mo ang 3 espiritual na sandata laban sa boses ng pagkukumpara. At sisimulan mo ang paglakad ng may kapangyarihan bilang isang taong sadyang inihiwalay. Naramdaman mo na ba na ang pagiging laging naiiwan ay hindi lang simpleng kamalasan, kundi isang uri ng espiritual na pag-atake laban sa iyong kapayapaan? At paano kung ang patuloy na pakiramdam ng pagiging hindi bahagi ay isang senyales na mayroong isang bagay sa iyo na kinikilala ng mundo ng espiritu, isang bagay na hindi mo pa nauunawaan? Habang tinatrato ito ng iba bilang isang isyu ng kumpiyansa, iilan lang ang nakakaalam na ang mga ganitong karanasan ay hindi nagsisimula sa labas. Nagsisimula ito kapag ang Diyos ay naglagay ng isang tanda sa buhay ng isang tao. Pero paano kung ang dahilan ng lahat ng sakit na iyong naipon ay nasa bagay na hindi mo pa natututunang gawin? Ngayon, isipin mo ito kasama ko. At paano kung ang lahat ng pinagdaanan mo hanggang ngayon ay ang sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa puso mo? Bakit tila may inggit at pag-atake sa mga taong sadyang pinili? Habang ako mismo ay dumaranas ng isang panahon ng matinding pag-iisa na nagtatanong sa Diyos kung bakit ang mga pinto na bukas para sa iba ay laging sarado para sa akin, dinala ako ng Espiritu sa isang aklat na tinatawag na ang Sirakma, espiritual na hadlang na nagpapahina sa iyong paglakad kasama ang Diyos. Ito ay isang kalasag ng espiritual na pag-unawa, isang kasangkapan na ginawa para sa mga nais na maunawaan ang kanilang pagkatawag, palakasin ang kanilang espiritual na depensa, at matutunan ang mga tiyak na panalangin para ipanangga ang kanilang isipan, tahanan, mga landas, at layunin laban sa mga inggit at atake na sumusubok pahinain ang sinimulan ng Diyos. Maraming hinirang dito ang naramdaman na nilang kailangan nila ng espiritual na proteksyon, pero hindi pa sila gumagawa ng desisyon na i-download ang digital na aklat. I-download mo na ngayon. Ito'y matatagpuan sa unang nakapaskil na komento. Ngunit mag-ingat, ang tanging problema ay kakaunti na lang ang natitirang kopya ng digital na aklat na ito. Inihahayag nito ang mga panalangin at direksyon na binabaliwala ng marami,
ngunit maaaring magbago ng paraan kung paano mo hinaharap ang mga biglaang paglayo ng mga kaibigan, ang mga oportunidad na nawawala ng walang dahilan, at ang mga inggit na hindi mo maipaliwanag. Huwag mong hintayin ang susunod na dagok ng pag-iisa bago ka maghanap ng proteksyon. Mag-click ngayon, i-download ang iyong kopya at tuklasin kung bakit walang anumang pag-atake ng pag-iisa ang mas malaki kaysa sa pananggalang na kayang itayo ng Diyos sa iyo. Kung ikaw ay isa sa mga unang magda-download, bumalik ka rito at isulat, Amen. Ito ang iyong magiging gawa ng pananampalataya. At ngayon din, maaaring ipakita sa iyo ng Diyos ang dahilan kung bakit ang kalawang ng pagtatanong ay patuloy na kumikilos laban sa iyong buhay. Ang pagkakahiwalay mo ay hindi isang sumpa, ito ay isang banal na paghahanda. Ang Diyos ay hindi nagtatanim ng isang pambihirang binhi sa isang ordinaryong hardin. Inilalagay kanya sa isang lugar na protektado, malayo sa karamihan, kung saan ang lupa ay inihanda para lamang sa iyo. Para ang iyong mga ugat ay lumalim ng walang kompetisyon. Ang iyong pag-iisa ay ang kanyang greenhouse. Kaya kung ikaw ay isa sa mga nakakaramdam ng bigat ng pagiging iba, pindutin mo ang like button, hindi para sa akin, kundi bilang isang senyas sa sansinukob na kinikilala mo na ang iyong pag-iisa ay may layunin. Hayaan mong ang pagpindot na iyan ay maging iyong unang hakbang sa pag-angkin sa iyong banal na pagkakahiwalay. At tungkol sa pader na iyan na nararamdaman mo, ang saradong pinto habang ang iba ay malayang pumapasok, ang bilog ng usapan kung saan ikaw ay laging nasa labas. Mayroong isang tatak na espiritual na may habang 30 minuto lamang na nakatago sa loob ng aklat na iyon. Ito ay isang selyo ng proteksyon na idinisenyo para sa sandali bago dumating ang isang imbitasyong hindi para sa iyo. Isipin mo ito, huwag mong kalimutan. At bukod sa aming digital na aklat ng mga panalangin, hinirang, mayroon ka ritong isa pang paraan para palakasin ang mensaheng ito na dumating sa iyong tahanan ngayon. At para iparating ito sa mas marami pang hinirang na tulad mo. Hindi kami tumatanggap ni isang sentimo para sa bawat salita na inihahatid ko sa iyo araw-araw dito sa channel. Bilang paraan para makapagbalik ka ng kahit kaunti sa natatanggap mo rito, pinapanatili rin naming bukas ang isang link para sa voluntaryong donasyon na nasa ibaba mismo ng digital na aklat sa unang nakapaskil na komento. Anumang halaga na kaya ng iyong kamay ngayon, anumang halaga na ituro ng iyong puso, ito ang nagpapanatili sa aming channel. Ito ang dahilan kung bakit ang susunod na mensahe ay nakakarating sa ibang tao na nangangailangan. Eksakto kung paano mo kinailangan. Hihintayin kita roon, hinirang. At kung kailangan mong umalis bago matapos ang video na ito, ang pananggalang na iyon ay naghihintay na sa iyo sa unang nakapaskil na komento, dito mismo sa ibaba. Ngunit hinihiling ko sa iyo na manatili ka hanggang sa dulo dahil kung wala ang konteksto na darating ngayon, ang selyo ay hindi gagana ng may parehong lakas sa iyong pagkatawag. Hindi ko pa nasasabi sa iyo ang pinakamahalagang bagay. Ngayon, huminga ka. Hayaan mong pakalmahin ng Espiritu ang iyong isipan. Dahil ipapakita ko sa iyo ang 4 na hindi mapagkakamali ang tatak, ang 4 na espiritual na marka na inilagay ng Diyos sa iyong buhay upang patunayan na ang iyong paghihiwalay ay hindi isang aksidente, kundi isang paghirang. Hindi mo kailangang maranasan ang lahat ng 4. Kahit 2 lang dito ang tumago sa iyong puso, ito na ang kumpirmasyon na hinihintay mo. Ang unang tatak ay ang imbitasyong hindi dumating. Naaalala mo ba? Hinirang, isang mahalagang kaganapan, isang kasal ng pinsan, isang binyag ng malapit na kaibigan, o marahil isang mahalagang hapunan sa trabaho. Inasahan mo ito. Hinintay mo ang mensahe, ang tawag, ang papel na may pangalan mo. Pero hindi ito dumating. At ang sakit na naramdaman mo ay hindi dahil sa napalampas mong selebrasyon. Ang tunay na kirot ay ang pakiramdam na ikaw ay hindi nakikita, na sa gitna ng paghahanda at listahan. Ang iyong pag-iral ay nakalimutan o mas masakit pa, sadyang isinantabi. Ang ikalawang tatak ay ang nag-iisang puno. Minsan habang ikaw ay naglalakbay, marahil nakasakay sa bus, pakiramdam mo ay nawawala ka at walang direksyon. Sa gitna ng iyong pag-iisip,
Napatingin ka sa bintana at nakita mo ito. Isang malusog, matatag, at malagong puno na nakatayo ng mag-isa sa isang malawak na bukirin, malayo sa siksikang gubat. At sa sandaling iyon, hindi awa ang naramdaman mo para dito. Sa halip isang kakaibang paghanga, isang malalim na pagkakaugnay. Nakita mo ang sarili mo sa punong iyon, matatag sa pag-iisa, lumalago kahit walang kasama. At tungkol sa nag-iisang puno na iyon na kinilala mo ngayon, hinirang. Naiwan ko na ang pananggalang na naghihintay para sa iyo sa unang nakapaskil na komento. Kung kailangan mong umalis bago matapos ito, naroon na iyon. Ngunit manatili ka, dahil ang pangalan ng nangyayari sa iyo ay hindi ko pa nababanggit. Ang ikatlong tatak ay ang papuring may pero. Nakatanggap ka na ng papuri para sa iyong talento o sa iyong trabaho. Kinilala nila ang iyong husay, ngunit pagkatapos ng papuri, laging may kasunod na pero. Magaling ang ginawa mo pero sana mas simple. Ang ganda ng ideya mo pero hindi ito para sa lahat. May potential ka pero masyado kang intense. Ito ay isang pagkilala na agad binabawi, isang pag-angat na sinusundan agad ng pagtulak pababa. Sinasabi sa iyo ng mundo na may halaga ka, basta't bawasan mo kung sino ka talaga. Ang ikaapat na tatak ay ang panaginip na umuulit. Mayroon kang isang panaginip na pabalik-balik, hinirang. Nasa isang pamilyar kang lugar, ang iyong bahay noong bata ka, ang iyong dating paaralan o isang kalye na alam mo. Ang lahat ng mga taong kilala mo ay nandoon. Ngunit sa panaginip, walang nakakakilala sa iyo. Naglalakad ka sa gitna nila, tinatawag mo ang kanilang mga pangalan, ngunit ang iyong boses ay walang tunog. Tinitingnan kanila ng walang pagkilala na para kang hangin. Hindi kanila kinamumuhian, mas malala pa. Para sa kanila wala ka roon. Kung kahit dalawa lang sa mga tatak na ito ang naramdaman mo sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, hindi ito imahinasyon, hindi ito pagkakataon. Ito ang ebidensya ng isang espiritual na katotohanan na matagal nang kumikilos sa iyong buhay. Ang mga karanasang ito ay hindi magkakahiwalay na insidente ng kamalasan. Sila ay mga sintomas ng isang bagay na napakalakas. Sila ang anino na nililikha ng isang malaking bagay na nakatayo sa likod mo, isang bagay na hindi mo pa nakikita. Ngayon, kung naramdaman mo ang koneksyon sa iyong pagkatawag sa pamamagitan ng mga palatandaang ito, nais kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. Pumunta ka sa seksyon ng komento at itype ang 777. Ang numerong ito sa espiritual na larangan ay kumakatawan sa banal na interbensyon at pagiging perpekto ng plano ng Diyos. Ang iyong pag-type ng 777 ay hindi lang isang komento. Ito ay ang iyong deklarasyon na nakikita ko na, naiintindihan ko na, ang aking pag-iisa ay banal. Bago ko ibigay sa iyo ang pangalan ng kalasag na magpoprotekta sa iyong pagkatawag laban sa boses ng pagkukumpara, kailangan kong ibigay sa iyo ang pangalan ng iyong pasan. May isang sinaunang salita sa Hebreo para sa ganitong uri ng banal na paghihiwalay. Hindi ito isang salita ng pagtatakwil, ito ang salita ng pagtatalaga. At ang pag-unawa dito ay ang susi upang ang iyong pag-iisa ay maging iyong trono. Ang totoo, hinirang, ay may isang manipis na linya sa pagitan ng pagiging pinili at pagiging protektado. At sa espasyong iyon nakatira ang boses ng pagkukumpara. Dumating ka sa puntong ito hindi dahil sa isang simpleng algorithm, kundi dahil ang iyong espiritu ay sumisigaw para sa isang pananggalang, para sa isang salita na magbibigay ng pangalan sa giyerang matagal mo nang nilalabanan sa katahimikan. Ang espiritual na pagkapagod na nararamdaman mo ay hindi isang senyales ng kahinaan. Ito ay isang senyales na kinikilala ka ng kalaban bago mo pa man kilalanin ang iyong sarili. Ang selyo ng oras na ito na iyong tinatawid ay nakita na sa langit. Ngayon, kailangan itong makita sa lupa sa pamamagitan mo. At sinasabi ko ito sa iyo dahil nakita ko na itong mangyari. Nakita ko na ang mga taong may apoy ng langit sa kanilang mga mata na unti-unting namamatay dahil sa malamig na pagwawalang bahala ng mundo. Nakita ko ang mga kamay na nilikha para magtayo ng mga kaharian na nag-aalangan kahit na sa paghawak ng isang susi. Nakaupo ako kasama ng mga hinirang na ang tanging dasal ay, "Bakit ako, Panginoon?" Hindi sa pagmamalaki,
kundi sa pagkalito. Narinig ko ang kanilang mga kwento. Iniyak ko ang kanilang mga luha. At alam mo na ito, hindi mo palang ito nabibigyan ng pangalan. Ang bawat paggising ay isang pagbabalik sa isang katawan na pagod na bago pa man magsimula ang araw. Ang bawat desisyon ay isang digmaan sa isipan na nagtatanong, ako na naman ba ang magkakamali? Ang bawat pagtitipon ng pamilya ay isang paalala na maaari kang mahalin, ngunit hindi ka lubos na maiintindihan. Ang mga ito ay hindi hiwa-hiwalay na problema. Ito ay mga sintomas ng isang solong espiritual na kondisyon. Ang pagiging iba mo ay naging target. Ang iyong pagkatawag ay nagdulot ng isang hindi nakikitang digmaan laban sa iyong kapayapaan, at ang bawat araw na lumilipas na hindi mo alam kung paano lumaban ay isang araw na mas lumalalim ang mga sugat. Bago ko pangalanan ang kalasag laban sa sakit na ito ng pagiging hindi maintindihan, dalhin mo ang iyong hinlalaki sa unang nakapaskil na komento. Huwag ka munang mag-click. Damhin mo lang ang bigat ng desisyon. Ang pag-click na iyan ay hindi pagbili. Ito ay isang deklarasyon. Habang ako ay nasa isang panahon ng matinding paghahanap para sa mga taong tulad mo, na nakakaramdam na sila'y mga multo sa sarili nilang buhay, na nagtatanong sa Ama kung bakit ang mga pinili niya ay tila ang pinakasugatan. Dinala ako ng Espiritu sa isang aklat na tinatawag na ang siyutatong espiritual na hadlang na nagpapahina sa iyong paglakad kasama ang Diyos. Ito ay hindi isang simpleng babasahin. Ito ay isang arsenal ng katotohanan, isang mapapalabas sa ilang ng pag-iisa. Ngunit mag-ingat ka, dahil restampukas kopyas de si libro digital. Kung nararamdaman mo ang pagtawag, mag-click ka ngayon, i-download ang iyong kopya, at pagkatapos ay bumalik ka rito at i-type ang Amen. Hayaan mong ang iyong Amen ay tumayo bilang iyong selyo ng pananampalataya, idineklara. Ito ay naghihintay para sa iyo sa unang nakapaskil na komento. Nakalagay sa aklat na ito ang isang pangako na mas matanda pa sa iyong sakit. Ito ang pangako na nakasulat sa Jeremias 1:5. Bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Pakinggan mo ito, hinirang. Ang iyong pagkakahiwalay ay hindi nagsimula sa unang imbitasyon na hindi mo natanggap. Nagsimula ito sa kawalang hanggan, sa isipan ng Diyos. Hindi ka tinatanggihan ng mundo. Pinoprotektahan ka ng Diyos mula sa isang mundo na hindi pa handa para sa kung ano ang kanyang inilagay sa loob mo. Ang bawat hindi na iyong narinig ay oo ng langit sa mas mataas na pagkatawag. Ang halaga ng espiritual na arsenal na ito ay mas mura pa sa isang milk tea na iniinom mo para pakalmahin ang iyong isipan. Mas mura pa sa isang buwang subscription sa streaming service na ginagamit mo para takasan ang iyong mga iniisip. Mas mura pa sa isang mamahaling kape na binibili mo para lang makaramdam na bahagi ka ng mundo. Ang mga bagay na iyon ay nagbibigay sa iyo ng ginhawa sa loob ng ilang minuto. Ang katotohanan ito ay magbibigay sa iyo ng pundasyon para sa susunod na 12 buwan ng iyong buhay. Ngunit alam kong mag-aalangan ka. Iisipin mo, mag-iisa pa rin naman ako kahit may aklat ako, hindi ba? Isa lang itong panibagong gastos para sa isang problemang walang solusyon. Iyan mismo ang boses na gustong panatilihin kang bilanggo. Kaya narito ang gagawin natin. Dahil alam ko kung gaano kahalaga para sa iyo na gawin ang hakbang na ito, kukunin ko ang lahat ng panganib. Simula sa araw na i-download mo ang aklat na ito, mayroon kang 7 buong araw para basahin ito, namnamin ito, at ipamuhay ito. Kung sa loob ng 7 araw na iyon ay hindi mo maramdaman ng pagbabago sa iyong espiritu, kung hindi mo maramdaman na ang bigat ay nagsisimulang gumaan, kung hindi mo marinig ang tinig ng Diyos ng mas malinaw, magpadala ka lang ng isang email at ibabalik ko ang iyong bayad. Walang tanong, walang pilitan, walang panghuhusga. Ang panganib ay nasa akin, hindi sa iyo. Si Marco, isang 42 anyos na graphic designer mula sa Cebu City, ay nagsabing palagi niyang nararamdaman na ang kanyang kakaibang estilo ay ang dahilan kung bakit siya laging huli sa pila para sa mga proyekto. Matapos basahin ang aklat, naunawaan niya na ang kanyang pagiging iba ay ang kanyang banal na tatak,
hindi isang kapintasan. Sa loob ng isang buwan, nakakuha siya ng isang kliyente mula sa ibang bansa na hinahanap mismo ang kanyang kakaibang pananaw. Si Ana, isang 30 anyos na guro mula sa Davao City, ay halos sumuko na sa pagtuturo dahil sa pakiramdam na hindi siya kabilang sa mga grupo ng kapwa guro. Sabi niya, tinuruan siya ng aklat na magtayo ng sarili niyang lihim na dambana ng layunin sa loob ng kanyang silid-aralan. Nagsimula siya ng isang maliit na mentorship group para sa mga estudyanteng nahihirapan at doon niya natagpuan ang komunidad na matagal na niyang hinahanap. Si Roberto, isang 50 anyos na negosyante mula sa Baguio City, ay mayaman sa pera, ngunit bangkarote sa pakiramdam ng pag-aari. Pakiramdam niya, ang kanyang mga kasosyo sa negosyo ay nakikita lamang ang mga numero, hindi ang kanyang puso. Ang aklat, sabi niya, ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na ituloy ang isang mapanganib na proyekto na nakahanay sa kanyang kaluluwa, kahit na nangangahulugan ito ng pag-iisa sa simula. Ngayon, ang proyektong iyon ang pinakamatagumpay sa lahat ng kanyang ginawa. Ang tatlong ito ay dating nakatayo kung nasaan ka ngayon, na may parehong kalawang ng pagtatanong na kumakain sa iyong pag-asa. Na may parehong kalawang ng pagtatanong na bumubulong na baka ikaw ang may problema. Na may parehong kalawang ng pagtatanong na nagpapapaniwala sa iyo na ang pag-iisa ang iyong tadhana. Na may parehong kalawang ng pagtatanong na nagnanakaw sa iyong kagalakan tuwing may tagumpay ang iba. At bago ko ibigay sa iyo ang susunod na salita na darating pa ngayon, dahil ito ay darating at ito'y may bigat, gaya ng sinabi ko kanina, hindi kami naniningil ng kahit isang sentimo para sa salitang inihahatid ng langit sa pamamagitan namin araw-araw dito. Ito ang dahilan kung bakit muli sa unang nakapaskil na komento sa ibaba ng digital na aklat, ang link para sa voluntaryong donasyon ay nananatiling bukas. Ito ang iyong paraan para magtanim pabalik. Ito ang iyong paraan para masigurado na ang susunod na salita ay makarating sa isa pang hinirang bukas, eksakto kung paano ito nakarating sa iyo ngayon. Ito ang nagbabayad ng ilaw. Ito ang nagpapanatili sa pintong ito na bukas. Hihintayin kita ron muli, hinirang. Ngunit may isang bagay na kahit ang mga panalangin sa aklat na ito ay maaaring hindi agad masira kung hindi mo ito makikilala. May isang uri ng espiritual na atake na umuunlad sa pag-iisa. Isang magnanakaw na pumapasok lamang kapag ikaw ay nakatalikod. At ang pangalan nito ay magugulat ka. Dumating na ang oras, hinirang. Ang salita na matagal nang naghihintay sa iyong espiritu, ang pangalan para sa iyong banal na paghihiwalay ay Nazartik. Sa Hebreo, ang salitang ito, Nazar, ay hindi nangangahulugang tinanggihan o itinakwil. Ang ibig sabihin nito ay inihiwalay, itinalaga imsto ipinagkaloob para sa isang sagradong layunin. Ito ang ugat ng salitang Nazareno, isang taong itinalaga sa Diyos mula pa sa sinapupunan. Ang iyong pakiramdam ng pagiging iba ay hindi isang kapintasan sa iyong pagkatao. Ito ang selyo ng iyong pagiging Nazar. Habang tinitingnan mo ang iyong sarili bilang isang taong laging naiiwan, tinitingnan ka ng langit bilang isang taong sadyang itinatago. Ang pagiging isang Nazar ay hindi isang kaparusahan, ito ay isang karangalan. Ito ang pagpili ng Diyos na ilayo ka mula sa karaniwan upang ihanda ka para sa pambihira, na ilayo ka mula sa ingay ng mundo upang marinig mo ang bulong ng kanyang puso. Pakinggan mo ang sinasabi ng Ama sa iyo ngayon, ikaw ay aking Nazar. Inihiwalay kita bago pa man malikha ang mga bituin. Ikinukubli kita ngayon para sa isang layuning hindi pa kayang makita ng iyong mga mata. Kilalanin mo si Jose, ang paboritong anak, ang binigyan ng isang balabal na may maraming kulay, ang mangangarap. Dahil sa kanyang mga panaginip, dahil sa kanyang pagkatawag, kinamuhian siya ng kanyang mga kapatid. Narito na ang mangangarap, sabi nila, nang may pangungutya. Ang kanyang pagiging iba, ang kanyang banal na hantungan, ang naging dahilan ng kanyang pagkakahiwalay. Itinapon siya sa isang tuyong balon, ipinagbili bilang alipin, at iniwan para mamatay sa pag-iisa. Para sa mundo, ang kwento ni Jose ay isang sunod-sunod na trahedya at pagtatakwil. Ngunit sa paningin ng Diyos,
Ang bawat hakbang pababa ay isang hakbang pataas. Ang balon ay ang lugar kung saan namatay ang kanyang pagmamalaki. Ang pagiging alipin sa bahay ni Potiphar ang kanyang pagsasanay sa pangangasiwa. Ang bilangguan ang kanyang paaralan sa pagbibigay kahulugan sa mga panaginip ng kapangyarihan. Bawat pinto na isinara sa kanya, bawat pagtatakwil na kanyang naranasan, ay ang mismong daan na ginamit ng Diyos upang ihanda siya para sa trono ng Ehipto. Ang iyong mga saradong pinto, hinirang, ay hindi mga pader. Ang mga ito ay mga hagdan na hindi mo pa nakikita. Ang bawat hindi na iyong natanggap ay isang banal na pag-redirect. Ang bawat relasyon na nawala ay isang paglilinis ng iyong landas. Ang bawat sakit ng pag-iisa ay ang paghubog ng Diyos sa iyong karakter para sa bigat ng koronang nakalaan para sa iyo. Ang iyong bilangguan ngayon ay ang iyong paghahanda para sa iyong palasyo bukas. May isang nurse sa Iloilo. Magaling siya sa kanyang trabaho, mahabagin at masipag. Ngunit sa gabi, habang tahimik ang ospital at natutulog ang karamihan sa kanyang mga pasyente, nakakaramdam siya ng isang malalim na pagkauhaw. Habang ang kanyang mga kasamahan ay masayang nag-uusap tungkol sa mga bagong sapatos na in-order nila online, sa mga paparating na bakasyon o sa pinakabagong chismis, siya ay tahimik na nakatingin sa kanyang mga kamay, nagtatanong sa Diyos. Nararamdaman niya na ang mga kamay na ito ay nilikha hindi lang para magbigay ng gamot o mag-ayos ng dextrose, kundi para maghatid ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na espiritual. At sa katahimikan ng madaling araw, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang puso. Para saan po ba talaga ako, Panginoon? Ang tanong na iyan, hinirang, ay ang pasimula ng kanyang pagising bilang isang Nazar. Ang selyo ng pagiging isang Nazar ay hindi isang uniforme. Ito ay isang espiritual na DNA na nagpapahayag ng sarili nito sa iba't ibang paraan. Inilalagay ka nito sa isa sa 3 istasyon, 3 pagkakakilanlan, 3 tungkulin sa kaharian na ngayon. Sa sandaling ito ay kailangan mong kilalanin. Pakinggan mong mabuti dahil ang isa dito ay ang iyong pangalan sa Espiritu. Ang una ay ang tagapagtayo ng mga lihim na dambana. Ito ang iyong kakayahang sumamba ng mag-isa na lumikha ng isang sagradong espasyo para sa Diyos kung saan walang ibang nakakakita. Ikaw ang taong nakakahanap ng simbahan sa isang tahimik na sulok ng iyong kwarto, sa gitna ng biyahe sa bus o sa katahimikan ng madaling araw. Hindi mo kailangan ng entablado o ng madla para ibuhos ang iyong puso sa Kanya. Ngunit ang kaaway ay susubukang baluktutin ang kaloob na ito. Bubulungan kaniya na ang mga lihim na dambanang ito ay hindi para sa Diyos, kundi mga monumento sa iyong kalungkutan. Sasabihin niya na ang iyong pagsamba sa pag-iisa ay patunay na ikaw ay itinakwil, hindi itinalaga. Ang ikalawa ay ang nag-iingat ng apoy sa pag-iisa. Ikaw ito, hinirang, ang may kakayahang panatilihing buhay, ang isang pangarap, isang pangitain, isang pagkatawag, kahit na walang sino mang pumapalakpak. Habang ang iba ay nangangailangan ng patuloy na pagpapatibay mula sa labas, ang iyong katapatan ay nasusubok at napatutunayan sa katahimikan. Ikaw ang nagpapatuloy kahit walang nakakakita, dahil ang apoy sa loob mo ay hindi mula sa tao, kundi mula sa langit. Ngunit susubukan ng boses ng pagkukumpara na ipaniwala sa iyo na ang apoy na iyan ay maliit at walang halaga. Sasabihin niya, tingnan mo ang mga siga ng iba at tingnan mo ang sa iyo, isang kandila lang na maaring mamatay anumang sandali. Sino ang makikinabang diyan? Ang ikatlo ay ang sugo sa desyerto. Kung ito ka, ang iyong buhay ay madalas na parang isang mahabang paglalakbay sa isang tuyong lupain. Nararamdaman mo ang bawat kakulangan, ang bawat pagkauhaw, ang bawat pagsubok. Ngunit hindi ka nawawala sa desyerto. Ikaw ay sinasanay doon. Ang bawat araw na pagtitiis ay nagpapalakas sa iyong mga binti para sa isang misyon na mangangailangan ng lakas na hindi kailanman nahuhubog sa kaginhawahan. Ikaw ang inihahanda para sa mga lugar kung saan walang ibang nais pumunta. Subalit, susubukan ng kaaway na ipaniwala sa iyo na ang desyerto ang iyong hantungan, hindi ang iyong training ground. Ibubulong niya
na kinalimutan ka na ng Diyos doon at mamamatay ka sa uhaw bago pa man magsimula ang iyong misyon. Ngayon huminga ka, alin sa tatlong ito ang tumawag sa iyong espiritu, ang tagapagtayo, ang nag-iingat, o ang sugo? Pumunta ka ngayon sa seksyon ng komento at isulat ang pangalan ng arketipo na nararamdaman mong ikaw. Huwag kang mag-alinlangan, huwag mong pag-isipan ng sobra. Isulat mo ang unang bumangon sa iyong puso. Ang pagkilos na ito ay higit pa sa isang komento. Ito ang iyong paglagda sa iyong banal na kontrata. Ito ang iyong pag-angkin sa iyong tungkulin sa panahong ito. At ang tagapagtayo ng mga lihim na dambana na isinulat mo ngayon. Ang nag-iingat ng apoy, ang sugo sa disyerto. Kapag walang kumpletong espiritual na pananggalang, ay ang pinakalantad sa mga atake. Ang tagapagtayo ay maaaring magtayo para sa sarili niyang sakit. Ang nag-iingat ay maaaring mawalan ng pag-asa dahil sa katahimikan. Ang sugo ay maaaring maniwala na ang pagkauhaw ay permanente. Iyan ang dahilan kung bakit sa loob ng aklat na ay ang spiritual na hadlang. Mayroong isang buong kabanata na nakatuon sa pagprotekta sa iyong partikular na tungkulin. Sa loob ng 72 oras matapos mong ma-download ang aklat na ito mula sa unang nakapaskil na komento, ipinapangako ko sa iyo, mararamdaman mo ang isang pagbabago sa hangin sa paligid mo. Ang mga bulong ng pagdududa ay magsisimulang humina. Ang iyong mga kamay na dating nanginginig ay magiging matatag. Dahil ang aklat ay hindi lamang nagbibigay ng impormasyon, ito ay nag-a-activate ng proteksyon. Ito ang iyong desisyon, hinirang. Maari kang manatili sa iyong istasyon na walang bantay o maaari mong i-download ang iyong kalasag ngayon. Ang pagpili ay nasa iyo. Ngunit mayroong isang partikular na taktika, isang natatanging uri ng lason na itinatabi ng kaaway para mismo sa arketipo na iyong isinulat. At iyan ang susunod na salita na kailangan mong marinig. Sa sandaling angkinin mo ang iyong pangalan sa espiritu, ang tagapagtayo ang nag-iingat o ang sugo, isang alarma ang tumutunog sa impyerno dahil ang isang hinirang na hindi alam kung sino siya ay isang higanteng natutulog. Ngunit ang isang hinirang na alam na ang kanyang tungkulin ay isang hukbo na nagmamartsa. At para sa iyo, ang bagong gising na mandirigma, ang boses ng pagkukumpara, ay may tatlong natatanging taktika, tatlong lason na partikular na idinisenyo para sa mga bagong nakahanap ng kanilang banal na takip. Ang unang atake ay hindi isang sigaw, ito ay isang bulong. Pagkatapos mismo ng sandali ng paghahayag na ito, kapag ikaw ay nag-iisa na sa iyong silid, papasok ito sa iyong isipan. Paano kung guni-guni mo lang ang lahat ng ito? Paano kung pinipilit mo lang ang isang kwento dahil gusto mong maging espesyal? Nazar, baka naman nasisiraan ka lang ng bait. Ito ang bomba ng pagdududa at ang layunin nito ay gawing abo ang pundasyon na katatayo pa lang. Ngunit ang sandata mo laban dito ay triple-edged. Una, ang deklarasyon ng bibig. Sa sandaling marinig mo ang bulong, tumayo ka at sabihin mo ng malakas, "Ako ay isang Nazar itinalaga bago pa man ako isilang. Ang aking pag-iisa ay banal." Pangalawa, ang mansalitang nakasulat. Buksan mo muli ang Jeremias 1:1 at basahin mo ito ng malakas hanggang sa ang mga salita ay maging laman sa iyong pandinig. Pangatlo, ang simbolikong aksyon. Kumuha ka ng isang basong tubig, hawakan mo ito at ideklara, kung paanong ang tubig na ito ay totoo at nagbibigay buhay, ganon din katotoo ang aking pagkatawag. At pagkatapos inumin mo ito, sinaselyuhan mo ang katotohanan sa iyong katawan na ginagawang ang iyong pisikal na katawan ay isang saksi laban sa kasinungalingan ng kaaway. Ang ikalawang atake ay ang krisis ng pagkagambala, quarter ka. Sa loob ng 24 na oras matapos ang iyong paggising, asahan mo ito. Isang biglaang problema sa trabaho na nangangailangan ng lahat ng iyong oras. Isang hindi pagkakaunawaan sa pamilya na sumisipsip ng lahat ng iyong emosyonal na enerhiya. Isang hindi inaasahang bayarin na nagdudulot ng gulat sa iyong pananalapi. Ang mga ito ay hindi nagkataon lamang. Ang mga ito ay mga gawa-gawang sunog na idinisenyo upang hilahin ka palayo sa presensya ng Diyos, upang agawin ang iyong focus mula sa bagong katotohanan ito
at ibalik ka sa siklo ng pag-aalala at pagmamadali. Ang iyong sandata ay ang mapagtukoy sa banal na prioridad. Kapag ang kaguluhan ay sumabog, huminto ka, huminga ka, at tanungin mo ang Espiritu Santo, ito po ba ay isang tunay na emergency o ito ay isang pain para ilayo ako sa iyo? Pagkatapos, ideklara mo, hindi ako malilinlang. Ang aking unang prioridad ay ang manatili sa ilalim ng aking banal na takip. Ipaglaban mo ang unang 15 minuto ng iyong araw para sa Kanya, anuman ang mangyari. Ang 15 minutong iyon ng katahimikan kasama ang Ama ay mas makapangyarihan kaysa sa 15 oras ng paglutas ng problema ng mag-isa. Ang ikatlong atake ay ang pinakatuso, ang isinaplanong pag-iisa. Gagamitin ng kaaway ang iyong bagong kaalaman laban sa iyo. Ibubulong niya, ayan, alam mo na ngang isa kang Nazar, pero tingnan mo, nag-iisa ka pa rin. Mas lalo ka pang naging kakaiba. Walang ibang nakakaintindi sa pinagsasabi mong arketipo at pagkatawag. Ikaw lang ang dumadaan dito. Ang layunin nito ay gamitin ang iyong pagtatalaga bilang isang pader upang kumbinsihin ka na ikaw ay nasa isang selda, hindi sa isang training ground. Ngunit ang iyong sandata ay ang kamalayan sa hindi nakikitang hukbo. Kailangan mong maunawaan sa iyong espiritu ang katotohanan ito. Ito ay kalibrasyon, hindi pag-abandona. Ulitin mo ito. Ito ay kalibrasyon, hindi pag-abandona. Ito ang senyales na inihiwalay ka ng Espiritu Santo para sa isang panahon na hindi na kilala ng iyong dating buhay. Hindi ka nag-iisa, ikaw ay inaayos. Sa parehong sandali na ikaw ay nasa iyong desyerto, may libu-libong iba pang mga Nazar sa kanilang sariling mga desyerto sa buong mundo. Bawat isa ay dumadaan sa kanilang sariling kalibrasyon. Hindi ninyo nakikita ang isa't isa, ngunit kayo ay bahagi ng iisang hukbo na sabay-sabay na inihahanda. Ang katahimikan na ito na sinusubukang kumbinsihin ka na ikaw lang ang nag-iisa. Iyan mismo ang armas na binabali ng aklat na ang eton espiritual na hadlang. Ang bawat panalangin sa aklat na iyon ay isang martilyo na dumudurog sa mga pader ng isinaplanong pag-iisa. Sa sandaling simulan mong bigkasin ang mga ito sa loob ng 72 oras, isang espiritual na takip ang itatayo sa paligid mo na pinoprotektahan ka mula sa mga kasinungalingan ng paghihiwalay. Ang katahimikang dating nakakabingi ay magiging isang sagradong espasyo kung saan maririnig mo lamang ang tinig ng Ama. Kaya't huwag mo nang patagalin. Ang iyong kalasag ay naghihintay sa unang nakapaskil na komento. At mayroon pang isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Isang bagay na hindi nais ng kaaway na marinig mo bago ang pagsasara ng panahong ito. Mag-ingat ka, hinirang. Huwag mong maliitin ang mga taktikang ito. Ang kaaway ay hindi naglalaro. Kapag nalaman niyang natuklasan mo na ang iyong pagkakakilanlan, hindi siya susuko. Magiging mas tuso siya. Gagamitin niya ang mga taong pinakamalapit sa iyo para magtanim ng pagdududa. Gagamitin niya ang iyong mga nakaraang kabiguan bilang ebidensya laban sa iyong hinaharap. Huwag mong harapin ito ng mag-isa. Ang pagmamataas na nagsasabing, kaya ko ito ng mag-isa, ay ang unang bitag na kanyang inilatag. Kung ang salitang ito ay para sa iyo, kung kinikilala ng iyong espiritu ang katotohanan sa mga salitang ito, gawin mo ito ngayon. Mag-subscribe sa channel na ito at isave ang video na ito sa iyong playlist. Kakailanganin mong pakinggan muli ang tungkol sa 3 sandatang ito. Ang boses ng pagkukumpara ay hindi titigil sa pag-atake, lalo na sa mga unang linggo ng iyong paggising. Kaya hindi ka rin dapat tumigil sa pakikinig sa katotohanan. Hayaan mong ang channel na ito ay maging iyong pang-araw-araw na arsenal. Ngayon, huminga ka. Hayaan mong ang hangin ay pumasok sa iyong mga baga at sa pagbuga mo, pakawalan mo ang ingay ng mga nakaraang araw. Isara mo ang iyong mga mata kung ligtas na gawin ito. Nais kong samahan mo ako sa isang lugar na pamilyar sa iyong espiritu kahit na hindi pa ito napupuntahan ng iyong mga paa. Isipin mo ang iyong sarili na nakatayo sa dulo ng isang mahaba at tahimik na pasilyo. Walang ibang tao. Ang tanging naririnig mo ay ang tibok ng iyong puso, isang matatag na ritmo sa katahimikan. Sa dulo ng pasilyo, may isang pinto,
hindi gawa sa ginto, ngunit sa isang uri ng kahoy na tila kasing tanda ng panahon. Habang papalapit ka, nararamdaman mo ang init na nagmumula rito. Alam mo, sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, na ang pintong ito ay para lamang sa iyo. Pagbukas mo ng pinto, hindi isang piging o isang madla ang iyong makikita, kundi isang silid na puno ng malambot na liwanag at sa gitna nito, isang nag-iisang trono. Ito ang iyong itinakdang lugar. Gawa ito sa bato na hinubog ng pagtitiis at pinakinis ng mga luha. Habang dahan-dahan kang lumalakad patungo rito, nakikita mo ang mga ukit na pamilyar, mga simbolo ng iyong mga panaginip, mga marka ng iyong mga pagsubok. Ito ang trono na inihanda para sa iyo bago pa man magsimula ang panahon. At sa pag-upo mo, isang alon ng kapayapaan ang bumabalot sa iyo. Ito ang pakiramdam ng tunay na pag-aari, isang pag-aari na hindi matatagpuan sa pagtanggap ng karamihan, kundi sa pagyakap sa iyong banal na pag-iisa. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, pinapakawalan mo ngayon ang bigat ng paghihintay para sa mga imbitasyon ng mundo. Pinapakawalan mo ang sakit ng mga pintong hindi nagbukas at ang mga upuang hindi inilaan para sa iyo. Hindi ka na isang pulubi na nagmamakaawa para sa mga mumo mula sa hapag ng iba. Ikaw ay isang hari o reyna na nakaupo sa iyong sariling trono. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, pinapakawalan mo ngayon ang tinig ng paninisi sa sarili na bumubulong na ikaw ang may depekto, na may mali sa iyo. Ang bawat sandali ng pagiging iba ay hindi isang marka ng kahihiyan, kundi isang selyo ng karangalan. Ang iyong pagiging kakaiba ay hindi isang kapansanan. Ito ang iyong korona. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, pinapakawalan mo ngayon ang kahihiyan ng mabagal na landas. Ang paghahambing ng iyong paglalakbay sa mabilis na pag-usad ng iba ay tapos na. Ang iyong ruta ay sadyang idinisenyo upang hubugin ka sa paraang hindi kaya ng madaling daan. Ang iyong pagtitiis ay ang iyong lakas at ang iyong paghihintay ay ang iyong armas. Sa kapangyarihan ng banal na espiritu, i-activate ko ngayon ang atata, tagapagtayo ng mga lihim na dambana papaman sa iyo. Ang iyong kakayahang sumamba sa katahimikan ay hindi na magiging isang monumento sa kalungkutan, kundi isang parola ng presensya ng Diyos. Ang bawat tahimik na panalangin ay yayanig sa pundasyon ng langit. Sa kapangyarihan ng banal na espiritu, i-activate ko ngayon ang nag-iingat ng apoy sa pag-iisanag sa iyo. Ang kandila na iyong pinoprotektahan ay magiging isang naglalagablab na sulo. Ang kawalan ng palakpak ay hindi na magiging dahilan ng pagdududa, kundi ang patunay na ang iyong apoy ay puro at banal, hindi nangangailangan ng papuri ng tao upang mag-alab. At sa kapangyarihan ng banal na espiritu, i-activate ko ngayon ang sugo sa desierto.